Magandang umaga po sa ating lahat. Second to the last morning. No? Alam niyo po, magandang tignan ang Ebanghelyo ngayon, no? Pati na bukas, no? Dahil na nakatuon to tungkol kay Juan Bautista. No? Pero nais ko maghanay lang ng tatlong punto para sa ating pagninilay. No? Yung una po ay ito, no? Yung panganganak ni Elizabeth. Kung narinig niyo pong mabuti ang Ebanghelyo, nung ipinanganak si Juan Bautista mula sa sinupupunan ni Elizabeth, no? Talagang ang mga nakasaksi nito, nakarinig nito, mga kapitbahay, no? Maaaring pati kamag-anak nila ay punong-puno ng galak, di ba? No? Dahil siguro hindi nila maubos maisip, no? Sa sitwasyon ba naman ni Zacarias at Elizabeth, sila ba'y magkakaroon pa ba ng supling, no? Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ito ay naganap, no? At sabi nga, yung panganganak, no, ay nagpapakita ng kahalagahan ng buhay. No? Alam niyo, ang buhay ay isang pagpapala, no? Mula sa Diyos, no? Na dapat nating ikagalak. Kaya nga alam niyo, magandang itanong, no? Yung pangbuhay ninyo, no, ay nakikita niyong pagpapala ng Diyos. Yung bang buhay ninyo ay talagang pinagdiriwang niyo ng may galak. Kasi alam niyo, may mga tao, sabi nga, buhay nga, pero mukhang patay. No? Buhay nga, pero dama mo ang malalim na kalungkutan. Parang pakiramdam nila, walang saysay ang buhay. Dapat makita natin na, halimbawa, nakagising kayo kaninang umaga, di ba dapat kayong magalak? Buhay ka pa. No? Tignan nyo nga yung katabi niya, sabi nyo, buhay ka pa. Salamat sa Diyos. Ayan, di ba? Kita nyo, no? Pero parang yung iba, no, sinasabi, parang malungkot ang muka. Baka hindi masayang buhay pa yung katabi, no? Biro lang po, no? Pero yun, napakahalagang makita, no? Yung ikalawa po, no, ay ito, no? Nung ipinanganak si Juan Bautista, pinangalanan siya, di ba? At ang pangalan na ibinigay sa kanya ay Juan. Sabi nga nung mga nandoon, no, walang ganyan ang pangalan, no? Pero kahit noon ay pansamantalang napipi si Zacarias dala ng hindi niya paniniwala nung ibinunyag na siya'y magkakaroon ng anak, no? Sinabi niya, Juan ang ipangangalan sa aking anak. Ang ibig sabihin ng Juan, no, ay mapagpala ang Diyos. O, no, sinasabi din, no, mahabagin ang Diyos. Magandang tignan, no? Bakit mahabagin ang Diyos? Kasi, no, alam naman natin, si Zacarias at si Elizabeth matanda na. No? At si Elizabeth pa ngay baog pa. No? At paano mangyayari na magkakaroon pa sila ng anak? No? Pero pinagkaloob sa kanila ng Diyos dahil sa habag. No? At pagtitignan natin, nung tayo'y binyagan, pinangalanan din po tayo. No? Kami ni Father Bebot, no? Sa karanasan namin sa mga nagbibinyag, no, ako po'y naging diakono, naging pare, ilang taon na po akong pare, no, 35 years na akong pare. Si Father Bebot, ilang taon na? 15 years, no? 15 years, no? 15 years na. Talagang pag nagbibinyag kami, minsan naiiling kami, no? Dapat kasi medyo maganda yung pangalan, medyo makakristyano yung pangalan. Minsan, yung mga pangalan, hindi mo ma-spelling, no? Hindi mo nga ma-pronounce yung mga pangalan. Yung iba, sprikitik ang pangalan. No?
Mga ganyan, no? Parang, sabi nga, hindi mo alam kung saan planeta nang galing. Pero, kalimitan, ang ipinapangalan, sabi nga, Christian name. Di ba? No? Dahil nga, tayo ay Catholic Christian. Binyagan, no? Binautismuhan, no? At sa binyag, no, magandang makita, kumbaga, ipinangalan sa atin ang Diyos. Kaya, ang magandang tignan, no, nung pinangalanan si Juan, pinakita yung habag ng Diyos. Tayo rin, nung pinangalanan, pinakita ang habag ng Diyos. Bakit? Kasi, bago po tayo bininyagan, nilikha lang tayo. Kumbaga parang tayo, sabi nga, kasama sa mga sannilikha. No? Tayo'y tao lamang. Pero dahil sa habag ng Diyos, kabutihan ng Diyos, tayo ay ginawa niyang mga anak. Ginawang parte ng pamilya ng Diyos. Kaya dapat po tayong magpasalamat. Ito din ay itinuturing na pagpapala. Ikatlo, no, magandang mabalikan yung ebanghelyo. No? Siyempre, nung isinilang si Juan Bautista, no, namangha, no, ang mga nasa paligid. Niisip nila, ano kaya ang magiging kapalaran nitong isinilang na ito, di ba? Kaya nga ang tanong nila, no? Magiging ano kaya ang batang ito? Yan ang tanong nila. Magiging ano kaya? At alam naman natin ang naging bokasyon ni Juan Bautista. Hindi aksidenteng siya'y isinilang sa mundo. Meron siyang naging tungkulin, meron siyang naging misyon. Ano yung misyon niya? Naging tagapaghanda sa daraanan ng Panginoon. Bilang huli sa lahat ng mga propeta. No? Kaya ngayong panunulay mula sa matandang tipan papunta sa bagong tipan. At eto si Juan Bautista, ang kanyang, sabi nga, no, pamamalita na may darating na higit sa akin. Alam niyo mga minamahal na kapatid, bago pa po tayo sinilang, may plano na po ang Diyos para sa atin. No? Meron na po yan. No? Niisip ko, no ako'y isinilang, hindi siguro maubos maisip ng aking mga magulang na ako'y magiging pari, magiging obispo pa. No? At siguro nung isinilang kayo sa mundo, hindi niyo naisip kung anong magiging guhit ng inyong palad. No? Kung sino ang inyong mapapangasawa kung nag-asawa kayo. Paano kayo magtataguyod ng pamilya? Sino, no, ang inyong magiging mga anak? Tapos, pati sa inyong karera sa buhay, hindi niyo naman maubos maisip na ako ba'y magiging teacher? Ako'y magiging empleyado sa pribado o pampublikong tanggapan? Di ba? No? Hindi naman natin naisip yun eh. O kaya, naisip niyo ba na kayo maglilingkod sa parokyang ito? Magiging lay minister ka ba? Lector ka ba? Di ba? Di mo naman agad naiisip yan nung bata ka pa. O, itong mga ating altar server. O, nung sinilang yan, di mo na maalam kung anong magiging involvement nila sa simbahan. Ngayon nandito sila. No? Magiging madre ka ba? No? Magiging isang konsagradang lay worker ka ba o lay servant? Yan ay parte ng plano ng Diyos. Katulad ni Juan Bautista. No? Kaya magandang tignan, no, na
dito po no, sa 3 punto, sinasabi ng Panginoon na bawat nilalang sa mundo, bawat binyagan ay parte ng kanyang malaking plano. Meron po tayong, sabi nga, no, mission sa buhay. No? We have a purpose. No? And we have to thank God because of that purpose. Sipin nyo, kung wala tayong, sabi nga, misyon, hindi makahulugan yung ating buhay. Kung ano man ang ginagawa natin sa ating pamilya, sa ating pinagtatrabahuhan, no, sa eskwelahan, o kahit dito sa ating parokya, walang kahulugan yung ating buhay kung wala tayong ginagawa. Pero dahil dyan, nagiging makahulugan. Mumunti man o malaki. No? Basta ang makita, bawat isang binyagan sa mata ng ating Ama sa Langit ay mayroong kahalagahan at misyon. No? Kaya tandaan niyo po, no, yung ebanghelyo natin no, ay may 3 aral. No? Una, ang buhay ay isang pagpapala na dapat ikagalak. Ikalawa, tayo'y pinangalan ng Kristiyano. No? At itong pangalang ito no, ay isang pagpapala at patunay ng habag ng Diyos. At ikatlo, maganda ring makita na bawat isa sa atin, no, bago pa man isilang, ay may plano na ang Diyos. May mission tayo sa mundong ibabaw. Amen.